Jabaglita! Same, pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo. Yan, hindi ba? Siyempre, ang bilis talaga ng araw, mga Marse. Bukas ay December 1 na. Nakakaloka. Ang bilis, no? 25 days to go na lang before Christmas, diba? Well, itong Kapaskuhan na ito for sure magiging masaya, mas magiging bongga, diba? Hangad ko po sa inyong lahat na naway kayo ay nasa mabuting kalusugan, diba? Di bali nang walang masyadong madaming pera. Ang importante, malusog kayo at walang sakit. Yun naman ang importante. Best gift ever yan, hindi ba? Kaya palakpakan natin ating mga sarili. Papalakpak! Bakit papalakpak na nakakaloka yan? Diba? Siyempre, batiin pa rin natin ang ating mga pangga na ayan, nanonood sa ating Facebook Live. Ayan, through Energy FM. Mga pangga! Ayan, konting kembot na lang. 1 million followers na tayo at maraming salamat po sa lahat ng ating mga pangga na dumadagdag sa ating sirkulo. Sirkulo! Ano yun? Nakakalok. May union, ganon, sirkulo. Pero eto na nga, diba? Yan, sa ngalan pa rin ng aking partner na si Tita Cora na ngayon na nagpapa-prosthetics. So. Ako pa rin po si Kapitana Sisa at ito ang Baglita sa Woo! Ay, nako, ito na nga. Isyong-isyo ngayon at hot na hot topic ngayon. Si Miss Andrea Brillantes, diba? Sa di ko malamang dahilan bakit parang lagi sa kanya nakatuon ang atensyon ng mga tao na wala namang ginagawa yung bata kung hindi maging masaya lang sa kanyang karera at sa kanyang buhay, diba? Diba? O, diba? Ang ganda ni Blight siya na nakakaloka. Kasi nga daw ngayon parang may issue na naman. Bukod sa alam mo, ini-issue sa kanya na laging alam mo yun, lagi siyang naninira daw ng relasyon. O, diba? Ilang relasyon na ba ang na-involve niya ngayon? Diba? Bukod sa Katniel, meron pa yung kay Elijah Canlas tsaka kay Miles Ocampo. Ngayon naman, wala na ibang ma-issue. Dahil nga daw sa katatapos lamang na Star Magical Christmas event noong November 19. Itong taon yon syempre, diba? Recently lang. Medyo nagtaasan daw ang kilay ng ilang kapamilya stars kasi nga bigla siyang binigyan ng titulo, diba? Habang rumarampa. O, diba? Kumaga binansagan siyang the most important artist in her generation. Parang yung ibang mga kapamilya stars, ay medyo nagtaasan ang kilay. The most important talaga. Wala, alam, sabi nung ilan na mga nagchismisan natin ay, bakit kailangan ibigay sa kanya yung ganyang titulo? Ay, bakit ba naman? Pati ba naman sa titulo may issue kayo? Ano ba yan? Nung binanggit ba yan nung host na yan, the most important star in her generation? Diba? Is, alam mo yun, sumakit ba yung tiyan nyo? Diba? Nabaldado ba kayo na hindi maibigay sa... Ano yun? Lahat na lang kayo kada may rarampa doon. The most important, diba? Sinabi lang isa sa pinaka-importante. So, ibig sabihin, lahat naman kayo importante. Ba't kailangan gawing issue ng ilang mga kapamilya stars? Sino nga ba yung mga nagtataasan ng kilay dyan? Diba na nakakaloka? Hindi naman siguro si Janela Salvador yan. Kasi diba? Siya lang naman yung may issue nung una na hindi siya na ilagay sa front cover ng Star Magic Catalog. 'Di ba? Hindi naman siguro siya yan, 'di ba? Kasi nga 'di ba, ang dami naman din na alam mo 'yun, hindi lang mailagay sa pero in-explain naman ng Kapamilya Star, Kapamilya Network, yung rason naman nila bakit wala siya doon sa mismong front cover ng Star Magic Catalog, 'di ba, ng mga celebrities. Pero yun na nga, 'di ba? Marami nga daw nag-i-issue ngayon, medyo nagtaasan nga daw ng kilay. Uulitin ko, hindi naman siguro siya 'yon, 'di ba? Yun, na medyo tumaas lang ang kilay
Blythe na parang tipong, ha? Talaga bang ganun ka-importante si Blythe? Diba? Para bigyan ng ganun title. Sa tingin ko naman, oo, she deserves it. Diba? Kasi sabi nga nila, diba, good or bad publicity, still publicity. Kahit ba sabihin mo nasasangkot siya sa mga kung anumang issue na alam naman natin na wala namang katotohanan. Diba? Matapos, alam mo yun, matapos siya makipag-break kay Richie Rivero, kung ano-ano na kinasangkutan itong batang ito. Pero tignan nyo, namamayagpag ang karera ni Andrea Brillantes. Diba? Sunod-sunod ang kanyang proyekto. Ngayon may senior high pa siya, diba? Na napapanood natin yan sa Kapamilya Channel. Diba? Kaya ano pa bang ibibigay natin? Ano pa bang dapat tawagin sa kanya? Diba? The most intriguing artist? Siguro dapat yun ang binigay para makontento yung iba at hindi sumama ang loob na para tipong, oy wait, bakit sa kanya natawag siyang the most important artist in her generation? Tapos yung iba, para kung ano-anong titulo lang ang ibinigay, gano'n. May basis, may ano na ba yun? May weight, di ba? Pag hindi ka ba natawag the most important generation of your the most important artist of your generation, kakulangan na ba yun bilang actress or actor ka sa Kapamilya Network? Hindi ba dapat maging grateful na lang tayo kasi lahat tayo, alam mo yun, may proyekto, may project, hindi tayo pinababayaan. Di ba? Salita lamang yun. Wala namang sash yun. Diba? Na nakakaloka. Para magtaasan ng kilay ng iba. Diba? Or baka naman kaya siguro, alam mo yun, siguro sa iba, baliwala naman yun. Ang nagpalala na lang siguro yan, yung mga chuchu. Yung mga meses sa gilid. Yung mga nagpapalaki ng issue na kailangan gawin nating issue yan. Kailangan, bakit siya tinawag na, yung mga chuchu na mga meses sa paligid yan. O, diba? Well, anyways, diba, maging happy na lang din tayo, diba? Let's be grateful. Yun na lang ang pwede naman natin gawin ngayon eh. Diba, sa dami ng artista, magpasalamat ka kung may project ka. Magpasalamat ka kahit pa sabihin mo once a week project man lang yan. O kaya sabihin mo na meron kang once a month na ganito. Ang importante, may trabaho. Ang daming artistang walang trabaho ngayon, believe me, diba? Para gawin pang issue yan, yung title lamang na hindi naman siguro, alam mo yon, inakala ng lahat na magiging big deal yan para sa iba. Pero syempre may kanya-kanyang time to shine, diba? Sabi nga nila, habang iniintay mo, diba, na alam mo yon, ang iyong oras na mamayagpag, matuto ka munang pumalakpak sa tagumpay ng iba. Oy, diba? Yon. Yan ang dapat matutunan natin. Matutunan muna natin pumalakpak sa tagumpay ng iba habang iniintay natin yung sarili nating tagumpay. Oh, fairness! Ano to, baklitas ba? Sincerely, Kara na. Anyways, diba, to Blythe, ayan, we're happy for you. Diba, yung issue nga about Daniel Padilla, very light na lang niya tinanggap yun eh. Kasi, diba, alam nung bata na wala naman talaga siyang ginagawang masama, wala siyang ganito. Kaya diba, parang in a light way na lang niya tinatanggap to. Tsaka, alam mo yung ulitin ko, very busy siya. And congratulations to Andrea Brillantes sa kanyang, alam mo yung negosyo na unti-unting umuusbong. Go girl! Diba? Pagpatuloy mo lang din yan. At least, diba, at your age, at a young age, diba, natututo ka na yung mga kinikita mo na saan dapat mapunta para pagdating man ng oras na, alam mo yun, hindi ka na mamayagpag sa mundo ng showbiz, at least may fallback ang mga negosyong naipundar mo na. Kaya, to Andrea Brillantes, I'm so proud of you, girl. Ay, ganun yun. Anyways, diba? Siyempre, tapusin na natin to. Siyempre, kailangan ko din naman na mag-ayos para sa aming party for tonight, diba? Hindi pa pwedeng mamayagpag ang aking kumaring meses. Hindi ako papayag sa mga prosthetics na pinagagawa niya, Kaya kailangan maghanda na rin tayo. Anyways, dyan po muna natatapos ang ating chikahan on a Thursday morning. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. At syempre, susunod na si Gandang Kara. O, diba? Para sa Sincerely, Kara. Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Eto pa rin ang Baglitas. Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo...